Baras! Baras Rizal! Baras! Magingay tayo lahat! Magingay para kayo! Para kay Rafia! Rafia! Rafia nga pala para sa di pa kilala. Yo, what's up? What's good? What's poppin'? Ako nga pala si Rafian at nandito na naman kayo sa aking YouTube channel. Yeah! Yun, una sa lahat, kagaya ng panimula natin lagi, maraming salamat sa pagpunta dito sa aking maliit na channel, sa paikitambay at syempre sa paikisama sa aking trip. Yun, dahil Biyernes lalabas tong video na to, kaya Flashback Friday muna tayo. Yun, huwag na natin patagalin pa para sa episode 64 ng Raf Said. Panoorin natin ang laban ni Tipsy D at ni Sinyo. Yun, putang ina, isa sa mga pinaka-classic na laban to sa history ng kasaysayan ng kalupitan ng flip top. Paspakan 2, nandito pa rin. Mars Garden, Angeles, Pampanga. Huling laban na ng gabi. Aspakan, magingay, huling beses oh. Yeah! Ito. Grabe talaga itong laban na to. Sobrang bigat talaga. Masasabing Battle of Central Luzon. Sa kanan ko, galing Bataan pa. Magingay para kay Tipsy D. Kung mapanlin lang at may kakaibang gimmick, mas magandang mangarap at tumilos ka ng tahimik. Pagkat di ka nila kayang iligaw at saka itumba, kung hindi nila alam kung saan ka papunta. Shoutout sa Bataan Hip Hop Movement, Abacadas, kay Boss J, kay Boss Nordis, Nerd Skillswear, sa Bomb Shelter, kay Batas. Ayan. Sa kaliwa naman. Sorry. Alam niyo na, Pampanga. Magingay para kay Sinyo. Yo, what the fuck is going on, bro? Yo. Check. Shoutout sa... Ano yun? Copyright. Okay. Shoutout sa... Yun. Na-copyright yung kanta kasi alam ko ganyan talaga. Talunan. Ay nata yung ano niya eh. Kaya siguro na-mute. Raven copyright pa. Shoutout sa... Yun nga. Kasi ganun din pagka dito sa YouTube shit na to. Pagka may mga kanta na hindi binigyan ng permiso nung creator nung kanta, magkakaroon ng copyright. So, feeling ko ganun yung nangyari doon. Pero yun, dahil kanta ni Tipsy yung plinay niya, supportan natin yung mga music ng mga MCs. Dati yun, naalala ko may isa akong kantang binapahinggan pagka may kasama akong babae dati, nakanta ni Tipsy D. Hindi mo akalain na yung can I hit you in the morning, morning, the sun rising while you're moaning. Ewan ko kung yun. Basta natatandaan ko may isang kanta ni Tipsy D na pang ganun. Pero yun, game na. Shoutouts pala sa Black Manila, sa Crown Manila, yun, sa mga nandiyan sa likod. Yeah. At sa lahat na Shoutout sa naniniwala. Ground Zero, copyright, kay Boss Climax, kay Clips, kay Bidog, kay Kuyardi, kay Sir Kenneth ng Western, kay Bart, tsaka Pogi ako. Maraming Kahit salamat sa napayat lahat ng pa pumunta si sa niya, sumuporta. no? Maraming salamat sa Central Luzon Division. Maraming salamat sa Flip Top staff. Webcaps, syempre. Mars Garden palagi. At Angeles, Pampanga. Ito, nanalo si Sinyo ng coin toss. Unang banat daw kay Tipsy. Pakinggan natin oh. Yo! Game! Hey. Yo! Etong si Sinyo Kagasan, mukha palang talo na kahit sino kalaban. Sobrang pangit, mapapamura ka kahit di mo tawaran. Sobrang lampa pag sinuntok tataob, kahit di mo tamaan. Kaya anong bigat ni Sinyo sa larangan? Wala. Kasi patpatin niyang hayop na yan. Anong nakain niya? Ba't niya ako nilabanan?
Wala! Hindi naman kumakain yung hayop na yan! Yo! Tapos nag-gym ka pa niyan, walang magagawa ang push-up, tanga. Magkakadibdib ka lang pag nagsuot ka ng push-up na bra. At kahit pa nasa Pampanga teritoryo ko to, bitch, you couldn't just walk her. Walter White Jr., this bitch, uuwi kang naka-walker. O kaya papasabugin ko ulo mo na para bang walker. Tapos karir mo, pagbangga mo sa akin, parang si Paul Walker. Yun, Walter White Jr. nagsimula doon. Walker, yung anak ni Walter. Karir mo, pagbangga mo sa akin, parang si Paul Paul Walker. Walker. Yo, rest in peace though. Rest in peace though. Rest in peace, yo. Rest in peace din sa karir mo. Ako'y alas ng bataan na pasubo ka ng all-in para nag-deep throat ka sa dildo. Di ba sinabi mo kay Spade na nasa taas ng Baraha Casino, di ka pa rin dapat sumugal ngayon kasi wala namang kwenta ang Joker sa casino. Pampangas, best! Pues panes sa akin tong tosino. Kung sila napaikot mo na para bang tsubibo, mga barak kong malalim, walang sinasanto tosinyo. Kahit feeling hawak ang mundo nitong sinasanto ninyo, di nyo pa rin masasalo ang tagumpay. Kasi kung mapapansin nyo, ako'y kabilang globo na tagus pa, kaya butas ang kamay ni Santo Niño. Lapit niya no, yung buuin muna yung ideya bago niya ibagsak yung mismong punchline, kaya nagiging doble yung lakas kumpara sa ibabato niya lang na kung hawak mo yung mundo, ako kabilang globo na tagus pa, kaya butas yung kamay ng Santo Niño. Kung ganun lang kasimple, may dating siya pero hindi kasing lakas nung naging epekto ng kung paano niya muna sinet up, 'di ba? Yun yung isang maganda, ayun yung isang magandang sugal din. Pag mahaba yung setup mo, nagiging doble o triple yung impact. Pero may tendency din na pagka sobrang haba naman, hindi na nila nakuha yung mismong punto. Sayang lang na yung mahabang linya mo na yun. Naalala ko nung nagpe-prepare ako kay JD netong nakaraan para sa zoning, meron akong nasulat doon na parang mga 20-24 seconds na siya. Tapos feeling ko walang masyadong magiging impact. Isipin mo yung 24 seconds na yun, sobrang halaga niya kung susundin mo yung 2 minutong binigay ni Arik. Yun, pinilit ko naman sundin kaso hindi ko nagawa. Pero yun, yung 24 seconds na yun, sobrang halaga na nun kasi medyo may kahabaan ng 24 seconds as tutulugan lang. Hindi ako sure kung may magiging resulta, kaya tinanggal ko na lang. Yun yung risk nung pagse-setup na mahaba, pero pwede din siya maging rewarding pagka katulad nito, ganun. Di ko na kailangan pa na magpatawa. Yo! Di ko na kailangan pa na magpatawa para punitin ang iyong papel, para talunin ka. Di ko na kailangan pa magpatawa para at ako'y bumaba sa iyong level. Oo, kapatid kita sa division, pero ayoko magpigil kasi di naman nagpapatawa si Cain nung pinatay niya si Abel. Yo! At diba ang gusto mong makaduelo, yung rebuttal king na si Delo, baka nga matalo mo siya pero ngayong gabi ikaw ang dedo, baka nalilimutan mo Sinyo, ako ang in-improve na Delo. Kasi kung tutuusin, mas marami akong tumatak na rebuttals kaysa sa kanya. Di ba? Di ba? Sa lahat ng naniniwala, pakitaas ang 2 kamay. Yo! Flow so clean like mineral water. Pag nasagasa ka ng truck sa labas, lolo ko yung driver. Kung hinag-drive ko si Abra, pinower plant ko si Toma, ikaw hinihintay kita. Matagal nang nakasulat to Sinyo, bata pa lang tayo, napapatayin kita. Pakitaas lang oh. Alam niyo lang kasunod nito. Uulitin ko lang just like you witnessed before. Fuck you, Sinyo. Sabay-sabay tayo, lamunin mo tong energy ball. O ano, bahala si Batman. Huwag ka umasa sa rebuttals mong ban-ban. Mahina mong depensa, baka opensa ko'y hindi mo matakpan. Uulanin ka ng punches, parang nagwalang bahala si Pacman.
Bahala si Batman, walang magagawa depensa mo sa tira kung malahok shot ni Duncan. Hindi mapipigilan parang si Optimus sa kalagitnaan ng truck ban. Bahala si Batman, gago malabo ng ikay maka si Batman. Round 1 pa lang, patay na yung Joker, wag nyo natawagin si Batman. Time! Unang banat, Calcino, pakinggan natin. Yeah, yun, round 1 ni Tipsy. Yung style niya na sobrang tripan natin, nandun yung nagustuhan ko yung band, solid yun. Tapos yung kung paano siya magtugma. Tas yung Santo Niño na gusto ko din yun. Sobrang tagal na din ito nung uli ko siya napanood. Yun. Siguro ang pwede maging lamang ni Tipsy dito yung yung intricacy nung pagsulat, kung paano siya tumugma, ganon. Yun yung feeling ko magiging lamang nung ni Tipsy dito. Pero yung style kasi ni Sinyo, kaya niyang bumasag ng estilo eh. Ganon. Kumbaga sa ganitong klaseng laban, kung sino yung mas umangat, yun yung mananalo, regardless kung gaano kaganda mo siya ginawa. Halimbawa, ganda ng pag-aagawa ni Tipsy tapos hindi naman ganun kalakas yung impact. Mababaliwala lang din siya. Kaya yun, pakinggan natin yung round 1 ni Sinyo. Yeah. Mahina. Kabilang globo na, tagus pa. Ako gago, kahit mag-napkin yung girlfriend mo, tatagusan siya. At Batman, niloloko mo ba ako? Gusto mong hampasin kita ng case? Yung lapad ng mukha mo, pandalawang tao, mas bagay sa'yo si Two-Face. Yung kalaban ni Batman din. At yung kagwapuhan ko, gusto niyang tawaran. Wag namang ganyan, ito na lang ang aking puhunan. Tignan mo nga naman, Tipsy D. Pag minamalas ka, siniswerte ako. Sulit na sulit yung oras na sinayang ko sa'yo. Kasi yung makakalaban mo ngayong gabi, ibang klaseng sinyo. Pag sinimulan ko na mag-joke, maraming nawawala sa pagkatino. Mas terrible at mas masakit pa ako sa tadhana magbiro. Kaya Tipsy D, ano yan pag nagkaanak ka si Tipsy? Pag naging basagulero at rapper, another gangsta, Tipsy G? Gago, yung buhok mo mukhang broccoli. At mukha naman yung cauliflower for sure pag binlandi. Napanood kita sa TV. Puta, lupit mo. May gusto nga kumuha sa'yo eh. Si Lord, baka trip mo? Di ba gusto mo ng flex? Pwes, bibigyan kita ng matinding stretch, Mark. Yung talagang nakaka-stress, Mark. Yung tipong nakita mo yung girlfriend mong may ibang kinikis, Mark. Yung sa sobrang inis hanggang sa pagtulog, pinabalot ka pa rin ng puot mo. Mamatay ka na sana sa bangungot, Mark. Kishelo. Sasabihin at gagawin ko kung ano ang aking gusto. This is my land. Mark, nakakalimutan mo atang nakatungtong ka sa lupain ko. Kaya sigurado na highlights ang bawat linya, di na kailangan i-marker pa. Tumatatak ang bawat punchlines, remarkable talaga. Kaya kahit saan ka magpunta, siguradong sapul ka pa rin. Mapalong range man, tawagin mo kung marksman, patay kung sino ang aking asintahin. Alam mo ba tawag doon, Mark? Tinamaan ka ng magaling. At mga kabalen, gusto nyo bang malaman ang baho nito? Hindi nyo na-gets, i-slow mo ko. Mga kabalen, gusto nyo bang malaman ang baho
Ngayon, alam nyo na ang baho nito. Impersonate ka ni Einstein? Tipsy Nepomuceno. Sa pagpasok mo sa pinto ng liga, ang ginamit mong key, duplicate na estilo. Magaling lang mag-imitate itong mukhang inchik na to. Pwede natin sabihin na stolen pic ang image na dinevelop mo. At ikaw daw ang pinakamatalino sa inyong grupo. Wala daw tapon sa bawat bitaw. Kasi nga Einstein daw. Puta edi wow! Ngayon, tips! Ngayon, Dito tips, pala, hindi. alam ko dito yun eh. Bawat Dito bitaw. nagsimula yun Kasi eh. nga Einstein daw. Puta edi wow! Ngayon, tips! Ngayon, tips, hindi, it's grind time now. Don't flap, ito'y smack to your face. Sa pagsulat ang way address bar ng URL, kinapi-paste. Kaya sa pagiging flexibility at creative artist based mentality, wala kang originality. Sa flip top, di ka magiging king of the dot, di ka organic, isa kang carbon copy. Siguradong babagsak ka sa punchline na heavy. Title ng laban natin, KOTD. Knockout si Tipsy D! Yeah! Yun, round 1 ni Sinyo. Pare silang solid. Yun, yung classic din na Sinyo. Nagustuhan ko yung signature niya na pag minamahalas ka, siniswerte ako. Sulit na sulit yung oras na sinayang ko sa'yo, mga ganon. Tapos yung puta di wow dito pala yung nagsimula. Tapos yung reference niya ng mga battle rap league sa iba't ibang sa ibang bansa, ayun, yung Don't Flop, yung URL, KOTD, tas binali niya na knockout si Tipsy D. Yun, paano ba? Siguro sa round 1, pwede siya maging table kasi dahil din dun sa ganda nung na-appreciate ko yung sulat ni Tipsy D kung paano niya sinulat. Pero para sa akin, mas naging may impact yung round 1 ni Sinyo ng konti. Siguro dahil na din sa home court advantage. Pero hindi mo din kasi siya pwede masabi na ganun. Kasi nung mga panahon na to, dalawa sa mga superstars tong sila Sinyo at si Tipsy D. Siguro may konti dahil sa Pampanga ginanap. Yun, pero siguro sa round 1 sa ngayon bibigay ko ng konting-konti kay Sinyo dahil mas naramdaman ko lang yung round 1 niya kumpara kay Tipsy D na medyo nagpapainit pa ng konti. May mga pumapasok naman kay Tipsy D pero hindi ganun kalakas yung may mga malalakas pero may mga nasayangan lang din ako katulad nung sa yung binalik niya lahat ng rebuttals niya. Dahil nga alam na din siguro yung sinesetup niya, yung sasabihin niya. Yun yung sinasabi ko sa inyo, yung risk nung mahabang setup. Dahil alam na din ng tao na babagsak sa energy ball. Hindi na siya masyado naging ganun kalakas para sa akin. Kaya yung round 1 bibigyan ko ng konti kay Sinyo. Pakinggan natin yung round 2 ni Tipsy D. Yeah. Yo! 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 Dinamay niya yung girlfriend ko. Ito kahit simpleng rebat lang, malamang maubos ang baraha mo. Di ba malaki yung ngipin ng girlfriend mo? Sa tuwing hinahalikan mo siya, ako maaalala mo. Yo! Yo! Alam niyo hirap. Puta. Oh shit. Yo! Yo! Alam niyo hirap sa mga palabiro? Pag nakadismaya, magsusorry na lang. Kaya nung nag-choke siya kay Aklas, anong ginawa niya? Nag-sorry na lang. Kaya tuloy yung mga taong bumili ng ticket, ang gusto'y isoli na lang. Kababayan mo nga si Gloria, kasi pagkatapos nyo makinabang sa pera, kayo'y nag-sorry na lang. Yo, binabayaran tayo para tumula, hindi tayo binabayaran para kumalimot. Kaya naman, nung nag-choke ako sa laban, yung mga letra, pilit ko pa rin na hinugot upang masuklian ang bawat piso nyo. Kahit ako pa ay matalo. Dahil kung alam mo ang responsibilidad mo, di mo na kailangan mag-sorry sa mga tao. Diba? Pero, Real talk, man. Real pero ako'y motherfucking nanalo. talk.
Oo, ako'y nanalo sa kabila ng lahat. Magaling daw siya magbalik eh. Prinsipe ng rebat. Masyado kang self-proclaim. Dapat kilabutan ka sa sarili mo. Kasi kung magaling ka magbalik nung nawala ka kay Aklas, bakit di mo na ibalik yung sarili mo? Ha? Tapos nagpalusot na lang siya. Na kahit daw di siya mag-champion magcha-champion naman kami. Tarantado. Sa kagustuhan namin ipahiya ka, kaya nagpatalo na lang kami. Tapos di ba sabi mo quit ka na sa battle kasi sasakay ka na ng vapor. At dahil wala naman sumeseryoso sa'yo, kaya pinagtripan ka ng doktor. Pagdating mo tuloy sa agency, sablay ka sa medical, nung iyon ang ipinakita. Nasa x-ray mo, ang resulta, picture ni Batista. Ay, naka. Tapos, nag-gym ka pang hinayupak ka. Nakasuot pang jogging, nakasapatos pa, naka-earphones while listening sa iPad niya, tapos konting stretching, hinihika na. Kasi lampa ka, oo lampa ka. Nung hindi siya makalaro sa playoffs, nanghihinayang pa siya. Sa computer ka na nga lang nagbabasketball, napipilayan ka pa. Ganun, hanggang ngayon, ganun pa rin yung pattern ng pagtugma din ng mga MC nang nanghihinayang ka pa. Napipilayan, nanghihinayang, napipilayan. Ganun pa rin lapit eh. Yo! Pero wag ka! Maingat na yan! Takot na sa konting stumble yan. Nakasuot na nga yan ng helmet habang nagte-temple run. Temple. Yo, ito pa matindi. Alam nyo ba na hindi siya makaalis sa stage 2-2 ng Super Mario? Kasi sa ilalim ng tubig na kaset. Kaya magdamag siya nagbabad. Kinabukasan, nagkasakit. Tapos sabi niya, kung wala daw ang tulad neto, matagal na daw tayong walang flip-top. Ahon 3, ikaw lang ang talo, lahat kami nanalo ng walang hirap. At ngayong pinagtapat tayo, di mo pa ba nakuha yung mensahe ni Enigma? Mas magaling ako magrebat at magpatawa sa'yo, di ka na namin kailangan sa liga. O ano, masakit ba? Hindi pa. Di ba mahilig ka magpasanay po? Sige, magtawag ka. Nagpapapasok ka sa katawan ng katauhan ng iba. Sana makulong ka na lang sa seldang may kasamang Arabo na 5. Pagkatapos pagsawaan, sana patayin ka nila. Tagain, i-chop-chop, ulo, kamay mo at paa. Mga organs mo i-donate sa nangangailangan talaga. Total mahilig ka naman ipagamit yung katawan mo sa iba. Ha? Yo! Aba, din naalala na, niyo no? to? Gusto niyo ng quadruple time? Time! Ulol! Meron ka pang tatatime para sumuko pero pinili mong pumunta. Kaya kung tatatimingan bawat tira mo, kaya malabo kang umubra. Kung walang tatatime limit sa akin ay mas lalong pulbos ka. Kahit magtatatime si Enigma, di ibig sabihin tapos na. Kukuha ko ng time machine at ako ay babalik sa nakaraan. Sa tatatime ng Aspakan 2 upang talunin ka na naman. Yun, dito din pala nagsimula yung time machine yun. Yung round 2 ni Tipsy, di feeling ko mas malakas na siya kumpara dun sa round 1 niya. Mas nagustuhan ko na yung balance nung joke tsaka nung mga bara. Yun, tas yun, nagustuhan ko pa rin yung kung paano siya tumugma. Feeling ko mas malakas na yun kaysa sa round 1 niya. Pakinggan natin yung round 2 naman ni Sinyo. Yeah. Sinyo, pakinggan natin. Self-proclaim bilang rebuttal prince. Dapat ang pinupuna mo si Delo. Isipin mo, squatter lang yon, wala yung rights para magkatitulo. At nagte-temple run daw ako, naka-helmet pa. Eto, flip-top, bakit naka-mouthpiece ka? Alam mo, pamilyar yung mukha mo. Parang namumukhaan kita. Parang may kamukha ka. Mukha kang tanga. Tignan mo naman kasi yung itsura ng puta. Parang sa libro mo lang makikita. Kasi ang kapal at ang lapad ng mukha mo kung di mo napansin. Etong venue masyado nang masikip para sa atin. Kaya yung gagamitin mong time machine, yung Aspakan 3 sa mukha mo nagaganapin. Ano, hindi ka payag? Putang, sama-sama mo.
Mukha kang masamang tao na masamang magalit tuwing napapasama ang masamang balak dahil sa masama mong pagmumukha pero sana wag mong mamasamain. Sabi nga nila, okay lang namang magbiro sa laseng, wag lang sa bagong gym. Joke lang. Pero ang aking balita, meron ka daw shotang maganda. Puta ka, mukha daw ni Darna. Pero sana lagi mo siyang ingatan. Dahil pag yan naumpog sa bato, sigurado magwa-Wonder Woman. Kaya mo lang naman siya naging kasintahan kasi sikat ka. Dinaan mo sa konting pangalan at bola parang si Baroka. Pero alam nyo ba mga pips, kahit ganyan si Tips, hindi yan babaero kahit na ma-chicks. Kaya wag ka nang mainis. Joke lang. Gago, true love na yan. Sana nga pag nag-aaway kayo ng girlfriend mo, doon na kayo magkatuluyan. Ano, napipikon... Ano, napipikon ka? Gusto mo ng aspakan? Gago, di mo kayang sindakin to. Ba't ako matatakot? Tinakot ko nga yung sarili kong multo. Di ako kinakabahan sa'yo kahit kamukha mo pa yung daga sa dibdib ko. Daga! Kaya pala mahilig sa keso. Kaya pala mahilig sa keso. Mahilig magpalusot to. Alam niyo ba kung bakit? Keso ganyan, keso ganito. Pues mag-isip ka na ng magandang palusot mo, kapatid. Dahil yung nilulusutan mo ngayon, hindi butas ng karayom, kapatid. Butas ng sinulid. Alam mo yung sinulid? Pag pinagsusuntok kita sa mukha mo, dun kita sinulid. At alam mo ba yung ayoko sa'yo? At alam mo ba yung ayoko sa'yo? Alam mo ba yung ayoko sa'yo? Yun na, ayoko sa'yo. Wala nang ibang sagot. Tipsy D, ang sarap mong ibaon sa limot. Dahil sa lahat ng mga bobo, wala nang mas bobo pa sa'yo. Dahil sa sobrang bobo mo, akala mo, kaya mo ako. Ako, pagdating sa punchline, kaya ko makipagpalitan ng suntok blow by blow. Asahan magiging pukpukan ng laban toe-to-toe. Sisiguraduhin all 3 rounds makakamit mo'y 0. X na mark ka. Tic-tac-toe. Sa sobrang tindi ng mga bars ko, napaso sick si Neo. Kaya tumahimik ka na lang kung wala kang sasabihing magaling. Nagkakalat ka lang sa battle, para kang si Tweng. Ako, simpleng komedyante, pero mala-terorista kung umatake. Kaya kung ating pagsasamahin ang itawag mo sa akin, Mr. Bin Laden. O kaya tawagin mo na lang ako pag may load ka na. Yun, round 2 ni Sinyo. Yun, last nga ng round 2 ni Tipsy D, pero yun, hindi ko inasahan na ganito pala yung naging round 2 ni Sinyo noon. Kumbaga, ngayon ko na lang naaalala ulit yung natrip ako in time machine ni Tipsy D, yung konsepto nun. Tapos dun sa round ni Sinyo, hindi niya alam, feeling ko hindi niya alam na sasabihin ni Tipsy D yung time machine. Kumbaga inadlib niya na lang yung time machine dun sa gitna ng linya niya para sumakto. Pero naging sakto naman, kaya nagustuhan ko din yung dating nun. Tapos yung rebut niya na mouthpiece. Tapos yun, yung round 2 niya, yun yung sinulid, classic yun. Nagandaan ako dun sa round 2 ni Tipsy D, pero feeling ko mas may impact pa din yung round 2 ni Sinyo ng konti para sa akin. Kaya yung round 2, binigay ko pa rin kay Sinyo. Pakinggan natin yung round 3 ni Tipsy D. Banat kay Tipsy D, pakinggan natin. Yo! Pakinggan. Yo!
Central Luzon event. Hindi ka ba nahihiya sa mga tagahanga mo? Kasi ako, hindi ko malilimutan yung mga katangahan mo. Isang buong round nilait ni Aklas yung Central Luzon dyan sa pagmumukha mong simangot. Prinsipe ka ng rebat? Bakit hindi mo man lang nakuhang sumagot? Imbis na ipagtanggol ang dibisyon, ipinagsigawan niya pa sa ibabaw na yung respeto niyang araw ay nakaisak maestro na ng Davao. Ha? Puta ka, Sinyo. Ikaw ay bading. Wala nang argumento. Sa Central Luzon ako ang king. No sakramento. Kasi ikay peke, di malinaw, parang tatak sa rekto. Mag-impake ka na lang sa Davao so you can suck, maestro. Kasi nga magaling siya, di ba? Idol mo siya, di ba? O sige, kumapit ka na doon sa malupit. Basta pag tinalo ko si Sak sa harap mo, wag mo sasabihing Central Luzon ka na ulit. Ha? Uulitin ko. Puta ka, Sinyo. Huwag ka na magpamacho pa. Mahinhin ka. Kung naging prutas ka, balimbing ka. Wala kang bagong pakulo. Malamig ka pa sa di nakasaksak na plancha. Kapag ikaw ay napuno, sa akin basag ka katulad ng alkansya. Comedy king ka ba? Really? Approve ba kayo doon? O siya, susunod na kita kay Dolphy. Total naka-move on na si Shasha. Yo! Rest in peace sa tunay na hari ng komedya. Total, dinamay mo yung patay na bituin. Sana mabagsakan ka ng kometa. Pero kung mamamatay ka man ngayon, wag sa impyerno, sana kunin ka na ni God. Mga namatay na komedyante, nagtatag-imperyo, hinihintay ka na nila Brad. Tulad nila Redford, babaluwatado, ang galit, di mapigilan sa bigat. Gugulpihin ka na lang nila sa langit, total gusto mong kumalaban ng sikat. At wala akong pake. Kung ikaw ang taga dito at ako ang bago rito. Dahil kahit saan magpunta, ako ang paborito. Iikot ka sa hangin ko parang ipo-ipo. Titiklop ka sa punches ko parang ipo-iho. Ngayong umaga inalmusal ko itong tosino. Mga muchacha, iligpit nyo na yung pinagkainan kong bangkay ni Sinyo. At ang aking tutulugan, hinanda ni Mox One, kasama bisyo. Libreng pamasahe at masahe, magandang serbisyo. Kaya sana ipagpaumanin nyo kung ako ay pilyo dito. Gusto ko lang malaman ni Sinyo kung sino ang Sinyo rito. Sir Enigma, kami magkadibisyon na magkaiba ang estilo. Tapos ngayon pinagtapat mo kami sa isang duelo. Ang tanong ko ay bakit? Ano bang iyong nagamit? Isang guhit o isang pack? Ang gusto nila maulit, Delo versus Target, hindi Balakid versus Crack. Naalala niyo si Crack? Yung mahilig suminghot ng lighter at umidlip na hukluban? Pues kahit sumanib sa'yo si Crack, I'm your worst nightmare, di mo ko pwede tulugan. Speaking of tulog, ako ay bisita. Pag wala akong nasakyan, tutuloyan kita. Ano daw? Pag wala akong nasakyan, tutuloyan kita. Gago, hindi ko tinutukoy ang sasakyan o tutulugan kita. Ang tinutukoy ko yung mga jokes mo. Pag wala akong nasakyan, tutuluyan kita. At wala akong balak pumireno, gugulungan kita. Kung hindi man makabingo, pupuruhan kita. Sa dinami-dami ng mga jokes mo, wala akong maalala na tinawanan kita. Alam mo kung ano nakakatawa? Hindi mo nagawang bumenta sa akin kasi wala kang halaga. Sahib mo ng bala. Yun, round 3. Nagustuhan ko yung Senyorito. Tapos yung wala kang halaga. Tsaka yun, ganun pa din yung paano niya tinatahi yung mga tugma. Maganda din yun. Tsaka yung ideya yung angulo niya dun sa pagpili ni Sinyo sa kay Sak over sa Central Luzon, ganun. Ang ganda nung idea na yun. Yun, pakinggan natin yung round 3 naman ni Sinyo, yeah. Kay Sinyo, pakinggan natin. Yung respeto ko nasa Davao, hindi ka saklaw nun, pre. Kaya ko lang naman yun sinabi kasi meron silang Sak at Duterte. At bakit ka ba lumaban, Tipsy? Lasing ka pa ata, sir. Mga linya mo puro sabit na meron ka pa atang hangover.
Yung pagiging lasinggero mo mismo ang sa'yo'y magpapahamak. Genius o baka naka-genius? Alam kong duwag ka kasi nangihiram ka pa ng tapang sa alak. Pwes puputokan kita ng Colt 45 at kahit sino di pwedeng umawat. Pero ang alak di nilalagay sa ulo kaya tama mo, puro body shot. Maasim-asim na maalat-alat. Pero higit sa lahat, mapait ang iyong mararamdaman pag umuwi kang talunan. Kasi isipin mo naman, ikaw nga tong tipsy pero isusuka ka na ng bataan. At kahit saan mo patignan, wala akong weakness. Ang meron ako, disability. Kasi pag ako nandis, sigurado mabangis. Di man ganun kabilis, rekta, walang padaplis, malabong magmintis. Yan ang aking disability. And disability, ang magpapabagsak sa'yo, tipsy D. I-overdose kita si generic. Oo, pwede kitang ituring na banta, pero di ka sa akin tinik. Na MC, sa ability, I have natural technique. Nasa banatan pigtas ang flexibility ni Elastic Man sa versatility ni Mr. Fantastic. How ironic. Parang gym instructor versus gymnastic. Talagang epic. Kasi masyado pa daw akong baguhan kung sa'yo ikukumpara. Aminadong may gatas pa sa labi, pero ang kamay may dugo na. Tulad ng gladiator sa arena, matira matibay sa battle. Sa banatan, sanay ang katawan, malaking buslay, street fighter. Boxer na laging hinahanap ang ring parang si Smigel. At alam ko mga sir, kanina nyo pa inaabangan kung paano ko lalaitin yung ipin nito. Gusto nyo ba ng sample? Si Tipsy D ang kumagat sa logo ng Apple. Aminin mo na, tol. Aminin mo na, tol, na hindi si Eva at si Adan, kundi ikaw yung kumagat doon sa mansanas. Hindi pa na kontento si Ungas. Kinagat pati yung ahas. Bobo ka talaga, ang bobo-bobo mo. Nung sinabihan ka na kagatin mo yung brake mo, kinagat mo yung preno. Kaya, what's up, Doc? Kaya, what's up, Doc? Hindi yung pagiging Bugs Bunny mo ang aking pinupuna. Kaya, what's up, Doc? Di ba IT ka, pero ba't ang galing mo man doktor ng linya? Punyeta ka, lakas mo pang mamuna na si G-Clown gumaya ng style at pabara-barang dance moves. Ikaw gumaya ng style at pabara-barang dance moves. Eh, ikaw kinopya mo yung mismong punchline, ikaw yung tunay na palkops. At ops, bago ka umuwi ng Bataan, meron lang akong gustong ibulgar. Ang pinagkaiba nyo ni Einstein, si Einstein matalino, ikaw top snatcher ka ng bar. Ano raw? Magnanakaw! Time! Yeah. Yun, round 3 nila parehas. Yun, nagustuhan ko. Pero para sa akin yung round 3 nakuha na yun ni Tipsy D para sa akin. Kasi kumpara dun sa mga unang dalawang rounds na sinyo na simula pa lang may mga may mga halakha na nakakatawa na. Doon sa round 3 niya nagpainit pa siya, tas bandang huli na siya naging bandang huli niya na naipakita na maayos yung style niya. Ganun yung pagka-observe ko. Tapos nung napapakita niya na hindi na siya ganun ka nakakatawa kumpara nung sa mga naunang rounds niya. Yun, kaya yung round 3 binigay ko siya kay Tipsy D. Yung round 1 pwede siya maging tabla. Ganun din sa round 2. Depende na lang din sa trip mo. Pero para sa akin ngayon, sa pagkapanood ko ngayon after ng ilang taon, feeling ko nanalo si Sinyo 2 rounds to 1. Yun. Maraming salamat sa inyo. Yun, kung hindi nyo pa alam, may battle ulit ako sa Gubat sa June 28 sa mga tropa dyan sa Cebu na natupad na yung isa sa mga inihiling ko na makasakay ng eroplano para sa battle. Yun yung isa sa mga gusto ko talaga mangyari.
Maraming salamat syempre kay Boss Arig kasi kahit kaagaling lang nung zoning 18, napagbigyan niya ako na makabattle doon sa Gubat. Sobrang solid na experience noon. At yeah, sa mga tropa dyan sa Cebu, kita-kits tayo, apiran. At yun, kung makakapanood kayo, sana makapanood kayo ng live. Susubukan natin yung best crowd na sinasabi nila. Yun. Pero yun, kung yung giveaway, pipilitin natin episode 66, mabigay natin. So ngayon, episode 64 na to, 2 episodes na lang. Sana ma-announce na natin para din maibigay na natin bago yung battle kasi mas magiging busy na naman, hindi na naman natin makasikaso. Sana mapilit na natin. At yun, kung naghahanap kayo, baka yung hinahanap nyong videos na gawa na natin, check nyo yung Rafsid na playlist, comment kayo kung ano pa yung mga gusto nyong panoorin na laban. Maraming salamat palagi. Ako nga pala si Rafian at ito ang Rafsid. Brr.